Isang lalaki may standing warrant of arrest sa kasong pagnanakaw ang nabaril at napatay ng mga pulis sa Malabon. Pero ayon sa pulisya, ibang grupo raw ng magnanakaw ang talagang target nila at natsyempohan lang daw ang napatay na suspect. Saksi si Lala Roque. Dinatnan pa ng aming news team na nakabulagta ang duguan at wala ng buhay na katawan ng lalaking ito na kinilalang si Jory Baldomar. Sa kanto ng Teachers Village at Pampano Street sa Malabon daw siya inabutan ng mga operatiba. Ayon sa Malabon Police, ibang grupo raw talaga ng magnanakaw ang target nilang tugisin nang magsagawa ng operasyon sa lugar. Pero nataong naroon si Baldomar na may warrant umano para sa kasong pagnanakaw kaya itinimbre raw ng isang concerned citizen. Dito sa tahanan ng pamilya Ubanan ay nakikipagkwentuhan daw si Jory. Nang biglang dumating ang mga pulis, agad naman tumakbo si Jory dito sa makitid na daan patungo sa kusina at saka daw nagtangkang tumakas patungo naman doon sa bubungan. Actually, lumabas po yung warrant niya last January of this year. Dalawa yung na-recover. If you can see, meron pang pen gun nasa loob. And then another 38 caliber na revolver. Ang kaibigan ng suspect na kanyang dinalaw sa Malabon, ikinagulat daw ang pagdating ng mga pulis. Nagkwento siya na binugbog daw siya dyan banda. Sabi ho ng mga pulis, magnanakaw daw ho talaga siya eh. Alam niyo ho bang gano'n? Iyon ang naririnig namin na ganun nga siya. Pero dito sa pamilya namin, wala naman siyang pinapakitang ano. Tinamaan ng bala sa ulo at braso ang suspect. Pero ang tanong ng ilan, bakit nauwi sa tila matinding pamamarilang operasyon na hindi naman talaga para kay Baldomar? Hindi rin malinaw kung nagpaputok ang suspect. Ang sagot ng Malabon Police, tinangkaraw kasing tumakas ni Baldomar. Hindi naman maiwasang matakot ng ilang residente sa lugar na magkahabulan. Lalo na sa bahay na ito kung saan daw tumalo ng suspect. Natamaan naman ng bala ang bahay na ito ni Mang Alejandro. Mula sa gate ay tumagos pa ang bala sa pinto ng bahay hanggang sa dingding. Nandun ako sa tapat eh. Tapos yung pulis doon sa tapat. Yung inuhuli nila, tumatakbo pa ganun. Ay pagtapat binaril, hindi tinamaan. Kaya dito tumama sa pinto hanggang dito tumagos. Ako si Lala Roque ang inyo, saksi! Binsang nalulong sa illegal na droga at kalaunay naging batang ama ang dating child star na si Jiro Manyo. Pero ngayon, handa na raw siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay matapos graduate sa high school at makalabas sa rehab. Narito po ang report. Ha? Malubha pa po ba yung sakit nyo? Sa pagganap niya noon bilang si Magnifico, tumatak sa publiko ang husay sa pag-arte ni Jiro Manyo. Pagtawid natin ng tulay, andun na yung perya. Masaya dun sa perya. Napabilib niya pati ang mga kritiko. Kaya sa edad na 10, si Jiro ang hinirang na pinakabatang best actor ng Film Academy of the Philippines at Gawad Orian. Ipapasalamat po ako Lord. Nagtuloy-tuloy pa ang karera niya sa showbiz. Pero ilang beses siyang nawala sa limelight ng malulong sa droga at iba pang bisyo. At ilang taon pa, ang premyadong child star naging batang ama. Sa kagustuhang magbago, voluntaryo siyang nagparehab at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At kanina nga, isa siya sa mga nagtapos ng high school sa home study program ng Rizal Experimental Station and Pilot School of Cottage Industries. Ginawaran pa siya ng Most Inspiring Student Award. Masaya sila para sa akin at sinasabi ko naman sa sarili ko na gagampanan ko naman yung binigay nila sa aking award. Ang tumatayo niyang ama na si Ramones Manyo, talaga namang proud kay Jiro. Pero sana anak, tuloy-tuloyan mo na yung pagbabago mo para masaya, walang problema, lahat ng tao matuwa sa'yo. Doble saya ang araw na ito para kay Jiro. Dahil matapos ang 1 taon, nakalabas na rin siya ng Rehabilitation Center. At ngayon, bagong buhay na raw si Jiro. Alang-alang na rin sa 4 na taong gulang niyang anak. Opo, masasabi ko po sa sarili ko na nagbago na ako dahil malapit na ako kay Lord. Bagamat nagpaplanong maging piloto o kaya sundalo, nais din niyang muling sumabak sa showbiz kung pagbibigyan daw ng publiko. Doon pa rin natiwala sa akin ng mga tao, sumusuporta sa akin. At ito naman yung pasalamat ko para sa akin. Para sa saksi, Love Anyuver, nag-uulat. At sa showbiz saksi, muling pinuri ang Filipino-Mexican teenager na si Jessica Sanchez sa performance night ng American Idol Season 11. Inangaan ng judges ang kakaibang areglo ni Jessica sa isa sa mga kanta
ng R&B sensation na si Beyonce. Darito ang report. Jessica Sanchez, you've gone way past my judging. When God was giving out vocal cords, you were so at the front of the line. Kung last week, rendition ng Billy Joel original na Everybody Has a Dream ang umani para kay Jessica Sanchez ng standing ovation, this week, ang ibinirit naman ng 16-year-old Filipino-Mexican ang hit song ng kanyang idolong si Beyonce na Sweet Dreams. Pero imbes na mabilis na tempo, slow at may pagkabalad ang naging areglo dito ng Jessica at sasaliw pa ng isang harp. I heard Beyonce do it at the Wynn live, and it was amazing, and I love the idea of it, and the lyrics fit perfectly with the slowdown version, so there you go. Wala mang standing ovation mula sa judges, unanimous naman sila sa pagsasabing maganda ang bersyon ni Jessica. Sa ngayon, labis-labis daw ang pasasalamat ni Jessica sa kanyang mga taga-suporta. At kung bibigyan ng pagkakataong makapunta sa Pilipinas, gusto niya raw matuto ng kulturang Pinoy at makilala ang ating mga awit. It's amazing. I love them all so much, and hopefully when we go on tour, we can stop by there. Napapanood ang Season 11 ng American Idol sa ETC. Para sa saksi, Rida Reyes, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio, hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi.